Magandang araw pong muli. Ako po si Pastor Benji Barnizo, isa sa mga pastors ng United Hope Southern Baptist Church. Muli, magandang araw po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ngayon po ay nasa pangatlong araw po tayo ng ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Una, tinakal po natin yung halik ni Judas, yung unang pag-aaral po natin. Pangalawa po, yung paglilitis ng ating Panginoong Yesus. Pangatlo po ngayon, gusto ko pong makita po natin yung ginawang kasalanan ni Judas sa ating Panginoong Yesus. Yun po yung title ng ating pag-aaral sa araw pong ito. So, tayo po'y saglit na lumapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo at nagpapasalamat dahil sa iyong kabutihan, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay patuloy nakakatanggap ng iyong biyaya araw-araw sa aming buhay. At sa amin pong muling pag-aaral, bigyan niyo po kami ng karunungan at kalakasan, Panginoon, upang kami ay maging marunong pagdating sa iyong salita. At ang dalangin ko po, Panginoon, palain niyo po kami, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu na gagabay sa amin upang kami ay matuto. Gamitin niyo po ito upang kami ay lumago sa iyong salita at kami, Panginoon, ay palakasan sa pamamagitan ng iyong mga pangako sa aming buhay. Ganoon din po, Panginoon, patawad po sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Maging karapat-dapat po kami sa inyo. Tubayan niyo po ako bilang iyong instrumento lamang. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po. So, ang talata po natin ay Matthew chapter 27, verse 3. Narito po yung sinasabi na magkagayoy si Judas na nagkanulo sa kanya ay pagkakitang siya ay nahatulan na ay nagsisi at sinauli ang 30 putol na pilak sa mga pangulong saserdote at sa matatanda. So pagkita natin dito, itong verse na ito nagsasabi, nung matapos ng gawin ni Judas yung kanyang pagkakanulo sa ating Panginoong Yesus. Sabi rito sa nabasa nating verse, sinauli niya yung 30 pieces na silver o yung tinatawag na pilak sa mga pangulong saserdote at sa mga matatanda ng iglesia sa Israel noong panahon na yon. Pagkatapos pong halikan ni Judas ang ating Panginoong Yesus, siya ay dinakip. Maring, nung time na yon, sumusunod si Judas kung saan dinadala ang ating Panginoong Yesus. Kaya nakita niya kung anong nangyari sa ating Panginoong Yesus. Nakita niya kung paanong ikadena yung ating Panginoong Yesus doon sa kanyang trial. Nakita niya kung paano bastusin ang ating Panginoong Yesus. Nakita niya yung ginawang pagtrato sa ating Panginoong Yesus ng mga sundalong Romano. Hindi ganoon ang inaakala ni Judas na mangyayari sa trial ng ating Panginoong Yesus. Hindi niya in-expect na ganun kalala ang pwedeng mangyari sa Panginoong Yesus sa kanyang ginawa. Si Judas ay nakaramdam po ng sakit ng kanyang kalooban na makita niya na ganun ang ginawa sa ating Panginoong Yesus. Siya ay nakaramdam ng pagsisisi ayon sa verse na ating binasa. Sabi nga po, he is feeling the pain of guilt and the pain is agonizing and paralyzing because he knows that what has done is evil. Alam niya sa kanyang sarili na mali po o masama yung kanyang ginawa. So bakit nakaramdam ng ganon si Judas bilang isang tao po So lahat naman ng tao ay meron ding kabutihan na natili sa kanyang puso. Kahit gaano pa kasama ang isang tao, minsan nakakaramdam siya ng konsensya. Nakakaramdam rin siya ng sakit kapag may nangyari pong gano'n. Merong guilt o merong kurot sa kanyang puso kapag nakita siya ng mga ganong klaseng pangyayari. So sa 3 years po na pinagsamahan ng ating Panginoong Yesus
at ni Judas. So marami siyang nakita sa ating Panginoong Yesus. Pero lahat na nakita niya ay binaliwala niya. Yung experience siya nakasama ng ating Panginoong Yesus sa isang iglap lang dahil sa isang pangyayari. So ano yung mga binaliwala ni Judas dahil sa kanyang mga ginawa na pagkakanulo sa ating Panginoong Yesus? Una, sabi nga, rejecting the deity of Jesus Christ, rejecting His love. Nakita natin na nireject niya yung pagka-Diyos, yung deity ng ating Panginoong Yesus at yung pag-ibig ng ating Panginoon Yesus. Sabi niya, rejecting His mercy, grace, and kindness, and compassion. Ito yung mga nireject ni Judas na hindi niya inalala habang nung kasama niya pa yung ating Panginoong Yesus. Ano pa yung nireject ni Judas? Sabi nga, rejecting His power, totally unbelieving, no faith in Christ as the Son of God, no faith in Him as the Savior. Yung mga salita ng ating Panginoong Yesus, nung siya ay magkakasama pa, hindi niya natandaan yung mga sinabi ng ating Panginoong Yesus, na siya ay Mesaya, tagapagligtas, siya ay anak ng Diyos na buhay. Hindi man lang tinandaan ni Judas yung mga salitang sinabi ng ating Panginoong Yesus. Hindi niya inisip ang mga salita ni Jesus nung sila ay magkakasama pa. So, hindi niya inisip ang mga pangako ni Jesus sa bawat isa sa kanila. Hindi niya naalala ang mga himalang ginawa ni Jesus na kanya nakita, kanya nasaksihan, kanya na-experience nung panahon na sila pa ay magkakasama. Kumbaga, sabi nga sa ibang katawagan, hindi mo man lang inalala yung kabutihan ng kayo pa ay magkakasama nung panahon na yon. Yung mga masasayang sandali na kayo ay magkakasama, hindi mo man lang inalala yon. Sabi po sa Luke chapter 22 verse 3, at pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa 12. So kung titingnan natin yung verse, ulitin po natin, Luke 22 verse 3. At pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa 12. Nakita niyo po ba yung verse? Meron po ba kayong tanong sa verse na binanggit ni Lucas? Kung apostol si Judas nung time na yon, sabi nga, at kilala niya ang ating Panginoong Yesus, nakasama niya ang ating Panginoong Yesus. At nung time na binigyan ng Panginoong Yesus at sinabihan yung mga alagad na humayo kayo, sinabi niya yun sa mga apostol, magpagaling kayo ng mga may sakit, magpalayas kayo ng mga demonyo. At inutusan sila ng ganun ng Panginoon. Kung makikita mo, hindi niya in-exclude si Judas. Ibig sabihin, kasama si Judas nung sila ay humayo nang sabihan sila ng ating Panginoon. Ngayon, ano po yung pinupunto ko rito? Maaari tayong magkaroon ng tanong, ang isang Kristiyano ba pwedeng pasukin ni Satanas? So, ito po yung nakita natin sa verse na ito, na itong si Judas ay pinasok ni Satanas. Tandaan po natin, kapag ang isang mananampalataya ay nakilala sa ating Panginoong Yesus, tinanggap niya ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at kanyang sariling tagapagligtas, ang Panginoon ay nananahan sa kanya, nakatira sa kanya. So, wala nang pagkakataon para pasukin siya ni Satanas dahil may nakatira na sa kanya. Sa buhay niya, ito ang Panginoong Jesus. Tumitira lang mga demonyo, katulad sa isang parable na sinabi, na kapag walang laman ang isang bahay, bumabalik at nagtatawag pa yung isang demonyo ng kanyang mga kasama. Dito, nakita natin, walang laman si Judas at umpisa pa lang, siya ay makasalanan na. Pagkat marami siyang ginagawang mali, kahit na siya ay apostol. Iba yung interest niya pagdating sa samahan. Sabi nga siya ay isang treasurer ng samahan. At pagdating dito, nangungupit siya ng pera. May mga verse na nagsasabing siya ay may interest sa salapi ng
samahan at mga nangihinayang siya sa mga ginagawa ng ibang tao para kay Jesus, lalo na yung babaeng nagbuhos ng pabango kay Jesus. Sinabi niya na ni Judas na sayang yun kung binigay na lang sa may hirap. Pero ang totoo lang, dahil siya yung treasurer, pag napunta sa abang yaman yun, siya yung makikinabang. So nakita natin dito, umpisa pa lang, iba na yung plano ni Judas. Kaya kung sinasabi natin, siya ba ay talagang totoong mananampalataya sa Panginoong Yesus? Dito natin makikita yung evidence. Pumasok si Satanas kay Judas. Ibig sabihin, walang nakatira sa puso ni Judas. Kaya pwedeng pasukin ni Satanas. Sa tagal ko na pong mananampalataya, Kristiyano, marami na po ako nakitang mga tao na umalis sa church at bumalik sa dati nilang kalagayan. Yung iba pa nga po, matagal na sa church. Bumalik pa sa dati nilang kalagayan. Bakit? Umpisa pa lang, iba na yung kanilang interest sa paglilingkod sa Panginoon. O hindi talaga tumira ang ating Panginoong Yesus sa kanilang puso. Sapagkat hindi nila totoong tinanggap ang Panginoong Yesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi binigyang halaga ni Judas ang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus. Hindi niya binigyang halaga ang paghihirap ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Yun yung mga hindi binigyang halaga ni Judas sa kanyang buhay. Hindi niya inalala yung pangako ng Panginoon. Alam niyo po, sabi ko nga sa mga unang pag-aaral natin, kung si Judas po ay nagsisi, maaaring patawarin siya ng Panginoon. Kung si Judas ay totoong nagsisi at hindi nagpakamatay, maaaring patawarin siya ng Panginoon kung siya ay bumalik sa ating Panginoon. Dahil sabi sa ating nabasa sa Matthew chapter 27, verse 3, na magkagayoy si Judas na nagkanulo sa kanya, ay pagkakitang siya'y nahatulan, ay nagsisi at sinauli at 30 putol na pilak sa mga pangulong serdote at sa mga matatanda. So nakita natin at yung time na yon, sinauli ni Judas yung pera para pagpapakita ng kanyang pagsisisi. Pero huli na yung lahat para sa kanya dahil siya ay nagpakamatay. Ano po? Makikita natin dito na may mga taong hindi pinahalaga ng salita ng Panginoon, ng pangako ng Panginoon. Kaya madali silang mawala sa Panginoon. Kapag mayroong mga mabibigat na pagsubok sa buhay, nakaranas ng mga bagyo, malalakas na bagyo ng buhay, madaling matangay. Kasi hindi nila inalala yung ginawa ng Panginoong Yesus sa kanilang buhay, na ibinigay ng Panginoon ng kanyang buhay para tayo ay iligtas. Yung pag-ibig ng ating Panginoon, yung galak ng paglilingkod sa Panginoon, di nila inalala. Yung saya na tayo ay magkakasamang naglilingkod sa Panginoon. Binaliwala nila yung pagkakataon na yung katulad ng ginawa ni Judas. Binaliwala niya yung Panginoong Yesus. Yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Yesus, yung pag-ibig ng ating Panginoong Yesus, yung biyaya ng ating Panginoon sa kanilang buhay. Minsan tayo mga Kristiyano, ganun din eh. Hindi natin inaalala, okay lang. Huwag na natin alalahanin yung mga kapatid natin sa Panginoon. Minsan hindi na natin inaalala yun. Pero yung ating Panginoong Yesus, huwag mong kalimutan. Lahat ng ginawa niya sa'yo, pag-ibig niya sa'yo, buhay na ibinigay niya para sa'yo, namatay siya para sa'yo. Hindi mo dapat kalimutan yun, kapatid. Handa ang Panginoon na tanggapin ka kung ikaw ay nagkakamali at bumalik ka sa Kanya. Pagkat mahal na mahal ka ng Panginoon. Yung nangyaring ito kay Judas nagpapakita sa atin na kung paano binaliwala ng isang tao yung pag-ibig sa kanya ng Panginoon. Kapatid, huwag nating baliwalain yung pag-ibig ng Panginoon dahil buhay ang binigay ng Panginoon para tayo ibigin
para tayo mahalin, para tayo ay ligtas. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Tunay nga, Panginoon, nakita po namin yung kamalian ng isang alagad na hindi po namin dapat gawin. Yung pagkakamaling ginawa niya, Panginoon. Hindi kami masilaw, Panginoon, sa mga kumikinang na bagay. Kundi, Panginoon, ito namin ang aming puso at totoong paglilingkod sa inyo, Panginoon. Hindi po kami maimpluwensyahan ng kalaban, Panginoon, para kayo ay talikuran. Kundi maging matibay po kaming mananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga pangako. At patuloy po kami nagtitiwala, Panginoon, na itong pagdiriwang ng Holy Week ay nagpapaalala sa amin everyday sa aming buhay, kahit hindi Holy Week, Panginoon, na ikaw ay namatay para kami iligtas. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang araw. Pagpalain po tayo ng Panginoon.